low beam, yan. High beam, low beam, passing horn with passing light. So, ito yung ating mini driving light with horn passing light installation 3 relay switch wiring diagram. So, sisimulan ko to na diagram sa paggawa ng diode line. Tapos na tayo sa paggawa ng diode line. So, i-prepare naman natin ngayon yung dalawang relay. After i-prepare yung dalawang relay, so i-prepare na din natin yung linya ng 3-way switch. I-prepare naman natin ngayon yung mini driving light. So, iti-test natin yung tatlong wire kung alin dito yung high beam, alin dito yung low beam. So, usually yung black is sa ground, tapos pinagpipilian na lang yung red and yellow. So, sa akin, ang ginagawa kong low beam ay yung yellow dahil hindi masakit sa mata. Tapos, yung puti naman, yun yung high beam ko. So, pinipili ko ngayon kung alin yung wire na may high beam, alin yung wire na may low beam. So, dito sa mini driving light ko, yung pula ay ang high beam at yung yellow naman ay ang low beam. So, ayan. Simulan na natin ang pag-wiring ng ating relay. Sa relay, ang tatandaan natin kapag nakita natin yung number 30, ang ibig po sabihin yan ay yan yung common. So, yung common, ang kuryente na pumapasok dyan ay galing mismo sa baterya. Yung 85 at 86 naman, pwedeng magkabaliktad yan. Basta yung isa, ilalagay sa ground, yung isa ay positive line. So, yung kuryente na papasok sa isang linya ay manggagaling sa ignition mismo. Pero bago pumasok sa relay, kailangan muna natin siyang padaanin sa 3-way switch. Yung isa, ikakabit natin sa isang relay. Yung isa, ikakabit natin sa pangalawang relay. Para magkaroon tayo ng distribution of power kapag nilalagay sa high beam or nilalagay sa low beam yung switch. Yung number 87 naman, ito yung magiging supply ng ating mini driving light. So, yung isang relay, ito yung relay na para sa low beam. Yung isa namang relay, iyan naman yung relay para sa high beam. So, yung number 87, para sa low beam, dapat i-connecta yan sa low beam line ng mini driving light. At yung number 87
ng high beam relay ay dapat ikabit sa high beam line ng mini driving light. Yung diode line naman natin, ikakabit natin siya sa positive line ng busina at sa positive line ng high beam line ng mini driving light. So, ang purpose nitong diode ay para siyang isang valve. So, pag sinabi nating valve, ang pumapasok o dumadaloy lamang dyan ay isang direksyon. So, gumagalaw ng isang direksyon lamang. So, ibig sabihin, kapag ang kuryente ay pumasok sa diode, hindi niya na ito inaalaw na magkaroon ng backflow of power. So, yung positive side, ilalagay natin siya doon sa side ng busina at yung negative side ay ilalagay natin sa side ng mini driving light. Para kapag pinindot natin yung ating busina, yung power na galing sa busina ay papasok papunta sa mini driving light. Kaya magkakaroon ng pag-ilaw or flashing kapag pinindot natin yung busina. Pero kapag inon naman natin yung mini driving light, especially yung high beam, hindi tutunog ang busina dahil hindi magkakaroon ng backflow dahil sa ating diode. So, itong pinuputol ko ngayon, ito yung ating number 87 line ng high beam at low beam. So, piniprepare ko siya para ikabit na natin sa low beam line at high beam line ng mini driving light. Ikakabit na natin ngayon yung ating negative line ng diode papunta sa high beam line ng mini driving light. So, itatap natin siya dyan. Okay? Nakatap na rin dyan yung wire ng high beam relay, number 87. So, yung yellow lines naman sa aking mga relay, ito yung 85 at 86. So, yung yellow line, number 85 ng high beam relay at low beam relay ko ay pinagdikit ko. Tapos, linagyan ko ng linya or wire para abang sa ground. Yung red lines naman sa mga relay ko, yan yung ating common. So, pinagdikit ko yung red line ng high beam relay at low beam relay at kinabitan ko ng abang or wire para ikabit sa battery ng aking motor. Itong dalawang pulang wire na sinusolder ko ngayon, ito yung abang na nilagay ko kanina sa high beam at low beam line ng 3-way switch. So, yung high beam line ng ating 3-way switch ay ikakabit natin sa number 86 ng high beam relay at yung low beam line naman ng ating 3-way switch ay ikakabit natin sa number 86 ng low beam relay. Ayan, i-test na natin. Okay, so and high beam, low beam, high beam, low beam.
So ayan po, tapos na ang ating mini driving light with horn passing light installation, 3 relay switch. So ayan, so ito yung ating relay. So gumamit tayo ng dalawang relay. So ang pagkabit nito, to review, natandaan natin itong number 30 ng relay or yung kulay-pula natin is always dapat galing sa battery. So yung dulo nito dapat kabitan ng fuse bago papunta dun sa battery para maiwasan yung mga in case magkaroon ng short circuit, hindi masunog yung ating motor. Tapos ito naman na kulay blue na wire, which is our number 87, dapat po ito ay papunta sa ating mga ilaw. So ayan, makita nyo dito, papunta yan dito sa ilaw. So yung isa nito ay papunta doon sa high beam, yung isa ay papunta sa low beam. Okay? So ayan, ito na yung ating mini driving light. Ayan. Tapos ito naman na kulay yellow, yung number 86. Okay? Itong number 85, ito ay dapat papunta sa ground. Okay? So kahit siyang metal ng ating motorsiklo ay pwede itong ikabit or pwede rin galing sa baterya. Ito naman sa kabila na kulay yellow is yung ating number 86. So itong number 86, papunta ito doon sa ating 3-way switch or yung ating domino switch. So yung isa dito ay para sa high beam, yung isa ay para sa low beam. Okay, so ayan. So mag-iiba-iba na lang yan, depende sa kung saan natin pinosisyon. Pero it doesn't matter kung alin dito, as long as may kabit natin siya ng tama. Kasi pag nasanay na din naman na tayo, so for example, nasanay ka na sa left yung high beam, yan. Or pwede rin minsan nalalagay natin sa left yung sa right yung high beam. So depende na lang as long as tama yung wiring natin. Okay, so ayan. Okay, kakabit na lang po sa motor. So ayan yung ating diagram. Okay, huwag natin din pala kalimutan itong ating ginawang ating wire or abang papunta sa positive line ng ating busina. So ayan. So ayan, ito na yung motor na kakabitan natin, itong ginawa nating mini driving light with passing horn. So ito, papalitan lang natin to na wall e-lights. So, hindi na to gumagana. So, papalitan natin siya. Tapos, lalagyan natin ng passing horn. Tapos, dito natin ikakabit yung ating domino 3-way switch. So, ayan. Papakita ko sa inyo kung paano natin ikakabit. Babaklasin lang muna natin itong kaha. Natin yung ginawa nating harness. Natin itong domino switch para matansya natin kung gaano kahaba yung wire na papunta sa ignition. So, kabit na natin. So, ayan, nakabit ko na siya. So, padaanin ko na lang siya dito sa gilid yung wire. Tapos pinasok dito, pababa doon. So, yung common wire natin doon sa 3-way switch na domino switch, kakabit natin to dito sa tawag dito, positive wire ng ignition. Okay, so
Ito yung abang ng positive wire ng sa ignition. Kakabit ko na lang. Tapos ito naman na abang natin para sa passing horn. Kakabit natin to sa positive line ng ating busina. Ayan, na-install na natin, nakabit na natin yung wire harness na ginawa natin para sa mini driving light passing horn. So, iti-test na lang natin bago natin to i-fix finally. So, ilaw. Low beam, high beam. Low beam, high beam. Pag naka-low beam, pwede tayo mag-passing horn. Umilaw yung puti. Pag naka-off, iilaw lang yung puti. Pag nag-busina. So, ayan. Success ang ating installation. So, i-fix na lang natin ito. I-place natin sa magandang lugar para hindi makalat. Ayusin natin yung wire management para maiwasan yung pag-short circuit ng mga wire. So ayan, tapos na yung ating project mini driving light with passing horn. So test na natin. Low beam. Ayan. High beam. Passing horn with mini driving light. Low beam, passing horn with passing light.